Excited po ba lahat para sa ating service? Amen. God is good. Amen. All the time. All the time. God is good. Ang gawain po ng Panginoon is tuloy ang gawain kahit hindi ang Panginoon. Sabi nga ng Lord, dalawa o tatlo nagkakita sa kanyang nasa kalagitnaan siya. Hindi po hanggang dami na ako. Ano po? Po, tayo yung nagalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. We welcome you, Holy Spirit, Lord God. Dalangin po namin, Lord, na Lord, na aming salamat namin, Lord. At kung ba ang sinabi, Lord, Lord, dalangin po namin, Lord, na Diyos mo ang balang gawain mula sa isa hanggang sa matapos. We pray, Lord God, na Lord, nagtago mo sa iyo nilang iyabang ko, nag-aaral na iyong salita. Dalangin po namin, Lord, na ang ikawan mo, Lord God, na iyong salita, Lord, ay nagpapala sa aming buhay Panginoon Lord. At dalangin po namin, Panginoon Lord, Diyos mo ang nagpapaabot, Lord, ang buhay mo, ang dalangin po, Lord God, Lord God, at tatayo sa pagkito, in Jesus' name, we pray, Lord God, maraming salamat. Gagawin mo sa ikip sa pagdating gawain sa araw nito. In Jesus' name. Salamat po, Lord. God be the glory. In Jesus' name. Amen. Ang po sa natin sa patotoo. Yung mga pinagpala ng Lord. Sabi nga dito, kapag ito ay ito dito, ako na rin kapag at pasalamat ako sa Lord. Guys, kaya kapag-isip siya na ka, ngayon pa, ngayon na pa. Yung mga tao kasi na hindi nyo mag-isip. Salamat sa buhay pag-isip ko. Salamat po na ang buhay pag-isip ko kita. Marami nga ako pinagkaan ng pagsunod sa buhay pag-isip ko. Hindi ako pinagkitaw. Tuloy-tuloy lang ako ng buhay pag-isip ko. Isang pala pag-isip ko. Pera ang wala, tuloy. Yung pagsubok na ang wala, tuloy. Yung blessing lang, lalo, mas magaling. Kaya na nagpapilip ko, habang nagpilip ka, masarap kuha ka. At ito ang naranasan ko, mag-beses na ako tumahan sa pagsubok. Pagbitawan ng Panginoon. We will finish the race hanggang sa pagdating ng Lord. Hanggang kaya nga ini-encourage ko ang mga kabataan magpupit na kayo sa Lord. Masaramakan na dito hanggang bata. Kaya po nagpupit halos nilipit mo meron mga pipit. Salamat sa Lord, ito, buhay pa, at bonus na ang edad ko, 27 lang. Batang-bata. Batang-bata, di ba? 27 lang. Kaya sa nakatan mo, dito, pagka ikaw'y naglilingkod sa Lord, lalo ka bumabata. Di ba? Ikaw nga? Amen. Salamat sa Lord, to God be the glory.
Wala na po ba? Ito, ano yung nanay ko? Wala eh. Tawagin natin ang worship. Ready? Ayan. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Pagmayang umaga po. Tinatawagan po po ang ating first time dito sa harapan at atin po siyang i-welcome. Yan na lang. Sige, welcome ka namin din. Kayo ka lang dyan. Ayan, so, wait lang. Atin pong i-welcome ang ating kapatid sa Panginoon. Ayan po, si... Pangalan mo? Ano ang kakilala sa sarili? Ang sarap. Ako pala si Mati Musik po. Alam ko sasabihin ng edad eh. Ayan po, siya po ang aking pamangkay sa aking kapatid na lalaki. Yan. So, ayun, nais ko lang ipakilala ang church na ito ay Lord of the Nation Church. Wala pong iba kinataas nito, kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang abay ng Diyos naman po tayo. Alam po, ang mga nitong kaumagan siya sa Pilipinas. So, atin po siyang i-welcome. Welcome po po. Ikamayan natin. Ayan, so tayo na rin po ay magbatiyan sa bawat isa. Magbatiyan tayo sa isa't isa. Magbatiyan tayo sa galing. Pinapayo ko ang kapatid. Ayan, kamusta po ang bawat isa? Amen. Mabuti po. Kamusta po ang mga anak ng Diyos? Amen. Pinagpala ba tayo? Yes. Are we all blessed, church? Amen. Amen. Walang sumasagot. Isa kang malakas na sigaw sa Panginoon! Hallelujah! Can I hear a shout of praise? Hallelujah! Can we shout again? Hallelujah! In 1, 2, 3! Hallelujah! Sa umaga nito, ikaw ba ay nananabig sa presensya ng Panginoon? Amen. Nananabig ka ba? Amen. Yan, babasahin ko sa kanyang salita sa wikang Tagalog. Ayan. Awit 63, sabi niya dito sa verse 1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig na siyang lunas. Verse 2, Hayaan mo sa sanctuaryo, ikaw aking mapagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Verse 3, Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararanalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Amen? At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Amen? Amen. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos sa dito. Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Lagi mo kang hinahanap ng Diyos. Amen. Lagi natin papahanap ang presensya ng Panginoon sapagkat sa kanyang presensya ay may kapahingahan. Amen. Hallelujah!
natin ang karapat-dapat na palakpak sa ating Diyos na buhay. Come on! Come on! Palakpak yan! I-stretch mo iyong mga kamay para siya ay sambahin at awitan. Amen po ba? Praise the Lord. Sige po, tayo po ay umupo na. Umupo na kayo. Okay. So, grabe po, ano, napakasarap sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Sino po dito yung na-bless? Amen. Sa kanta pa lang, grabe po. Nangungusap po ang ating Panginoon sa ating lahat. Amen. Sino po yung nakaramdam ng grabing presensya ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. Naniniwala ba kayo? Parang ang tamlay ng amen nyo. Naniniwala ba kayo? Gutom na po ba kayo? Sige, paspasan ko na po. Okay. Ang ating pag-uusapan, ako po ay nagpe-pray kanina kung ano po ang ating pag-uusapan. But, nakalagay na po sa ating monitor. So, sige, susundin ko na lang po yan sa ating monitor. Okay. So, kanina nagpe-pray ako, Lord, ano yung message mo? Okay, since that today is Mother's Day, ano po yung message mo? So, nagdadalawang isip po ako kung ano po ang message ng Panginoon. And, well, sige po, atin pong pag-aaralan ngayon ang the power of motherly love. Okay? So, can you please give me my eyeglass? Ito na pagka tumatanda, nangangailangan ng supported, yung ating pangalawang mata. Ano po ba? So, sige po, tayo po ay tumayo bilang respeto po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing mga salita ng Diyos ay kinuha ko po ito sa Exodus chapter 2 verse 1 to 10. Sige po, ating pong basahin. Sabi niya dito sa ESV version, "Now a man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman. The woman conceived and bore a son, and when she saw that he was a fine child, she hid him 3 months. When she could hide him no longer, she took for him a basket made of, made of bulrush and dabbed it with bitumen and pitch. She put the child in it and placed it among the reeds by the river bank. And his sister stood at a distance to know what would be done to him. Now the daughter of Pharaoh came down to bath at the river while her young woman walked beside the river. She saw the basket among the reeds and sent her servant woman, and she took it. When she opened it, he saw and she put the child into it and placed it among the reeds by the river bank, and his sister stood at his side to know what would be done to him. Now the daughter of Pharaoh came down to a bath at the river while her young woman walked beside the woman, and she took it. When she opened it, she saw the child, and behold, the baby was crying. She took a pity on him and said, "This is the one of the Hebrew children." Then his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call you a nurse from a servant woman?" And she took it. When she opened it, she saw the child, and behold, the baby was crying. She took pity on him and said, "This is one of the Hebrew children." Then his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call you a nurse from the Hebrew woman to nurse the child for you?" Verse 8. And Pharaoh's daughter, ano to? Verse 8. Kasi pagka
And Pharaoh's daughter said to her, "Go." So the girl went and called the child's mother, and Pharaoh's daughter said to her, "Take this child away and nurse him for me, and I will give you your wage." So that woman took the child and nursed him. When the child grew older, sabi niya rito, she brought him to a Pharaoh's daughter, and he became a son. She named him Moses because she said, "I drew him out of the water." Let's pray. Father, we thank you, God, for your wonderful word in this morning. Hayaan mo, Lord, na magbibigay ito ng kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon, at ma-empower kami at magkaroon kami ng awareness, Panginoon, sa bawat Lord God, ipapangaral mo sa umagang ito. Ama, salamat po. Let your Holy Spirit to be our teacher in this morning. Lord, ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dito po, pwede na po tayong makaupo. So, dito po, ito po ay kwento po ni Moses at ang kanyang nanay nung siya po ay inilagay sa basket at pinaanog po sa ilog Nilo. Sino po yung nakapagbasa na? Ilan-ilan lang. So etong Book of Moses na to, etong Exodus na ito ay napaka-familiar po sa Bible. Lahat po ng, I think, bata ay nabasa na po ito at alam na po ang story ito. So, ito pong Book of Exodus po, ang nagsulat po rito ay walang iba kundi si Moses. Amen po ba? Sino po ba ang nakakakilala kay Moses? Wala din. Okay, si Moses po, siya po yung nag-lead sa mga Israelites, okay, patungo po sa wilderness. At siya rin po yung binigyan ng Diyos ng Ten Commandments. Okay, siya po si Moses. At doon po sa ilang po, sila po ay namuhay sila po ay nag-stay doon ng 40 years. So, ang namuno po rito ay walang iba kundi si Moses. Okay, kilala niyo na po ba? Amen. So, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Okay. Ang context summary ng Exodus po, okay, ay describe the birth and early life of Moses. His mother devised the order to kill Hebrew boys and hides her son. She placed him in a basket on the Nile or on the Nile. Tama ba? Okay, so, grabe kayo, nagmamadali ako. So dito, ay ine-emphasize ng talatang ito kung paano niya pinrotektahan si Moses sa kabila ng utos ng Faraon na patayin ang mga lalaki sa panahon po nila. Amen po ba? At sa umagang ito, since na ngayon po ay Mother's Day, ay bibigyan po natin ng karapatan or ng pag-asa ang mga nanay na mag-celebrate po ng Mother's Day. But anyway, hayaan niyo po na marinig niyo po ang mensahe sa umagang ito. Okay, we have 3 lesson outline. Okay, number 1, ang nanay kasi na ito ay tinawag po nilang Jochebeds. Okay, paano niyo po basahin? Can you please help me? Jochebed or Jochebed? Okay. Ang lesson natin, Jochebed faith, Jochebed courage, Jochebed sacrifice, and conclusion. Okay. Ang ating title is The Power of Motherly Love. Sino po yung mahal na mahal niya ang kanyang magulang or ang kanyang nanay? Sino po rito? Wala po. Uulitin ko, baka hindi niyo po nauunawaan. Sino po rito yung mahal na mahal niya ang kanyang nanay? Whether namatay na siya or buhay pa, sino po rito? Amen. Talaga naman. Praise the Lord. Sige, palakpakan mo yan sa Panginoon. Ipalakpakan mo yan. Mamaya
malalaman niyo po how your mother sacrificed you guys. Amen po ba? Maaaring ngayon ay hindi niyo ma-appreciate ang inyong mga magulang, especially sa ating mga nanay. Dahil sometimes their character, hindi po maganda sa inyo. But dalangin ko na ang mensaheng ito ay magbibigay linaw how the mother is important to each and every one of us. Without our mother, hindi tayo isinilang sa buhay na ito. Amen po ba? Parang wala. May kausap po ba ako? Amen. Amen. Gusto niyo ba ang ating tatalakayin sa umagang ito? Amen. So, okay. Okay. So, dito, kinuha ko po ang meaning ng power. Okay? Sabi nga dito, force, authority, strength, energy, control, mighty, ability, capacity, or sa Tagalog ay kapangyarihan. Okay? Ang synonyms naman ng love ay, sabi nga dito, affection, appreciation, devotion, emotion, fondness, or sa Tagalog ay pag-ibig. Okay? Alam niyo na po ang ibig sabihin ng power and love. Ito po yung karaniwang na-appreciate po natin sa ating mga magulang. Especially sa ating mga nanay. Amen po ba? The love, sabi niya rito, the power of motherly love. Amen. At ito po, okay, ito po ay nakita ko po sa story po ni Moses at ang kanyang nanay na si Jochebed. Okay. So dito, sabi nga po sa ating lesson number 1, Jochebed faith. Sabi niya dito, Jochebed, name which is Hebrew for Yahweh, is symbolized as glory and God. Sabi niya dito, God's glory. Sabi niya dito, in the Bible, Jochebed was a significant figure, particularly for her role as a mother of Moses, Aaron, and Miriam. She was the wife of Amram and a daughter of Levi, all part of the tribe of Levi. So dito, Jochebed came from a family that believes in the Lord. So si Jochebed po ay nanggaling po siya sa Christian family, yung nakakilala sa Panginoon. Here we can see Jochebed faith, kaya ganun na lamang ang kanyang pagtitiwala or pananampalataya sa Diyos dahil bata pa lang minold na sila ng kanilang parents na sumamba sa totoong Diyos, magtiwala sa totoong Diyos. Amen ba? So dito, sabi niya po sa verse 2, na nanganak ng isang lalaki, napakaganda ng bata, kaya sa MBB Tagalog to ha. Sabi niya dito, 3 buwan itong itinago ng ina. Sabi niya sa verse 3, nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Ito po yung time na kung saan nag-order po si Pharaoh na patayin ang lahat ng mga lalaking mga baby, mga bata. At si Jochebed po at that time, okay, tawag dito, nag-worried po siya, nag-alala siya dahil sa kanyang anak na lalaki. At doon po, itinago niya po ang kanyang anak for 3 months. Pero, hindi po natin makontrol ang paglaki po ng bata. Amen po ba? Dahil si Brian po, nung maliit siya, as in maliit po siya. Lagi po siyang nasa unahang grade. Kung hindi ako nagkakamali, excuse me, grade 2 na po siya. Lagi siya pong nasa harap ng mga linyahan. Pag nagpalinya po ang kanyang teacher, bakit? Kasi ang liit po niya. Ang liit niya. Gusto niya mang pumunta sa likod, hinihila po siya ng teacher, dito ka kasi ang liit mo, hindi kita makita. So si Jochebed, ganun rin po. Maaari
maaaring ganun ang ginagawa niya po kay Moses, itinatago niya, but hindi niya maitago dahil yung paglaki ng isang bata ay gradually. At nung siya po ay siguro malaki na, hindi na maitago, 3 months eh. So, inilagay niya po si Moses sa basket at nilagyan niya ito ay yari sa mga leaves, okay? Sa mga leaves at tangkay po ng mga dahon at nilagyan po niya ito ng alekitran. Tama po ba? Ano yung ibang words ng alekitran? Alam niyo na po ba yun? Yung para hindi pumasok ang tubig sa loob ng basket. Okay? Nilagyan niya po, ito yung kulay itim, if I'm not mistaken. Yung kulay itim ito. At ito po ay pinahiran niya yung buong basket na yon para pag inilagay niya po dun sa ilog na yon, hindi po mapapasukan ng tubig yung basket at safe pa rin po ang kanyang baby. Tama ba? At dito po, sa kwentong ito, nung siya po ay inilagay niya po yung anak niya sa ilog na, ang kanyang isang kapatid naman na babae, siya po yung nag-observe kung saan po patutungo yung baby yon. So, here we see Jochebed showed her faith. Sabi niya, nung pagkababa niya dun sa kanyang anak or kay Moses dun sa ilog, alam niyo, naglagay po siya ng grabeng pananampalataya. Dahil wala namang anak na gustong itapon o ipaanod ang kanyang anak. Tama po ba? Tama. Walang ina na gustong itapon ang anak. Pero sometimes may mga case na naririnig tayo pero we don't know the main reason why sila po ay nagagawa nila yun. Pero pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ikaw ay hinubog ng mga magulang mo para kilalanin ang Diyos, matatakot ka po. Amen po ba? Matatakot ka. And ito po, nagsushows kay Jochebed ng grabing pananampalataya ang pagtitiwala sa Panginoon. Siguro, nung inilagay niya po si Moses doon sa ilog na, alam niyo po kung ano siguro ang kanyang panalangin ganito, Lord, bahala ka na sa anak ko. Amen, Lord, bahala ka na dahil ito lang ang paraan para ma-save ko ang aking anak. Amen po ba? So he trusts the Lord in the life of Moses. Nung pinaanod niya, Panginoon, sa'yo na ang anak ko. So makita natin doon yung grabing pananampalataya ni Jochebed na isang nanay sa kanyang anak. Sabi dito natin makikita ang pananampalataya at pagtitiwala ni Jochebed sa Lord sa buhay ng kanyang anak na lalaki na walang iba kundi si Moses. At ano pa, Jochebed protecting Moses. Pinrotectionan niya doon ang anak niya. Okay, despite the danger, Jochebed's faith in God's ability to protect Moses led her to hide him for 3 months. Amen po ba? Grabe po yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak kasi kaya niya pong itago si Moses para hindi lang po mapatay ng mga alagad ni Farao. Amen? Ganun po niya kamahal ang kanyang anak. Even as today, yung ating mga magulang, di ba po, nakikita, kung makita nyo lang ang kanilang pagluha sa gabi at saya, pag sila po ay nakikita kayo, hindi nyo po ma-explain ang kanilang mga nararamdaman. Amen po ba? And sabi niya po rito, would be impossible. Sabi niya, her to hide him for 3 months, knowing that it would be impossible to cancel him for much longer. Sabi niya doon, na itago ko siya ng 3 buwan, paano na pag-4, 5, 6? Sabi niya doon, mapapatay siya ng alagad ni Farao. Ano ang aking gagawin? Alam niyo ba, binigyan po siya ng wisdom ng Panginoon. Ganun po ang ating mga magulang when you see
that time na umiiyak po ang ating mga magulang dahil sa mga sigalot sa buhay, hirap ng buhay, ay maa-appreciate niyo po ang inyong magulang. Alam niyo po kung anong ginagawa nila, especially when they nakakilala po sila sa Panginoon. They cry to God. Amen. They cry to God. Iniiyak kayo ng inyong mga magulang sa ating Panginoon. Ang alam niyo lang ay hindi kayo mahal ng mga magulang niyo, but they cry to you. Iniiyak kayo ng inyong mga magulang, especially sa inyong mga ina. Amen po ba? Akala niyo lang siguro napaka-strict nila, but no, children of Christ. Ang inyong mga magulang ay mahal na mahal nila kayo. Amen? So, sabi niya dito, ngunit na pag-isip-isip niya na imposible itago siya ng mas matagal dahil lumalaki si Moses. Dito natin makikita na sa Panginoon ay walang imposible. Sabi niya, Lord, ano ang gagawin ko? Napaka-imposible na hindi nila ito makita. Pag yun ay pumunta yung mga alagad ni Farao sa ilog, maaari, Lord, na makita nila ito. Napaka-imposible ang gagawin ko, but because I trust in you, Lord, sabi ni Joshaphat, I trust in you, naglalatag ako ng pananampalataya sa iyo. Ito ang aking anak, hayaan kong lumangoy siya or hayaan ko saan mo man dadalhin. Napaka-risk po ng ginawa po ni Joshaphat. Amen po ba? Amen. Napaka-risky po, napaka-delikado po. Lord, bahala ka na. Hindi mo ba alam kung ikaw ay tao or ikaw ay hindi naniniwala sa Panginoon, hindi mo ilalagay ang anak mo sa ganung sitwasyon. Amen po ba? Bakit? Dahil maaari pong atakihin siya ng mga ng buhaya, ng kung ano-anong mga predator. Amen po ba? Hindi natin alam kung safe po yung anak natin pag pinaanod mo po sa ilog nilo or sa ilog. Amen. But no choice. Sabi ng nanay na ito, si Joshaphat, sabi niya dun, Lord, bahala ka na. Napaka-imposible ang gagawin ko. But let your be done. Amen. Sabi niya po sa Luke 1:3, For with God nothing shall be impossible. Pag meron po tayong desisyon at inilagay natin sa ating Panginoon ng may pananampalataya at pagtitiwala, napaka-imposible man ito, kapatid. Napaka-imposible man sa tingin ng tao, but with God, nothing is impossible. Amen po ba? Nothing is impossible. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen? Meron ka bang problema ngayon na alam mo, Lord, napaka-imposible ang ibibigay ito. Lord, napaka-imposible po yung sitwasyon kong ito. Kung eto man ay makakapasa ako, hindi. Lord, napaka-imposible kung makakakain kami sa maghapong ito. Napaka-imposible, Panginoon, ang lahat ng ito. But sabi niya sa Luke 1:37, For with God, nothing shall be impossible. Amen? Amen ba? Wala pong imposible sa Panginoon. Kailangan mo nang maglatag ng grabing pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Ano man ang desire mo ngayon, ano man ang balak mo sa buhay na ito, lagi mong tatandaan, for with God, nothing shall be impossible. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Si Joshaphat, hindi niya alam kung ito man ay kainin si Moses sa gitna ng kanyang yung hinihagis ng hangin sa ang direction. Hindi niya na po iyon inalala, basta ang inaalala niya ay maligtas si Moses. Grabe po yung pagtitiwala na nilagak niya po sa sitwasyon na meron sila at that time. Kaya binigyan ng Lord si Joshaphat ng wisdom and knowledge kung paano itakas si Moses sa utos ni Pharaoh. And when she could hide him no longer, she took for him a basket made of, sabi niya doon, bulrushes, and dove
it with a bitumen, yung espalto. Okay, binalutan niya ito ng espalto. And his sister stood at a distance to know what would be done to him. We saw how Jochebed showed his firm faith and trust in the Lord. So he chose to have faith than fear. Ay mas pinili niya na mag-trust sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, kaysa sa takot niya, baka si Moses ay kainin, baka si Moses ay malunod, baka si Moses ay itangay at kung saan-saan mapunta. Hindi niya yun inilagay sa isip niya, yung takot, ngunit ang mas lalong pinamayani niya sa puso niya ang pagtitiwala at ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen ba tayong mga anak? Dalangin natin na anuman ang nais mo sa buhay mo sa oras na ito, anuman ang sitwasyon mo meron ngayon. Okay? Magtiwala ka lang sa Panginoon, ibigay mo yung 100% na pananampalataya at pagtitiwala mo at hindi yung takot mo ang pamayanihin mo. Kapatid, magtatagumpay ka anuman ang nais mo sa buhay na ito. Amen po ba? Amen ba? Naantok na po ba ang lahat? Amen. Amen. Okay, number 2, Jochebed's courage. Nakita po natin doon yung grabing courage, yung grabing katatagan ng loob po ni Jochebed. Sabi niya po sa verse 5, Now the daughter of Pharaoh came down to Beth at the river while her young woman walked beside the river. She saw the basket among the reeds and sent her servant woman, and she took it. When she opened it, she saw the child. Behold, the baby was crying. She took pity on him and said, This is one of the Hebrews' babies. Then his sister said to the Pharaoh's daughter, Shall I go and call you a nurse for the Hebrew woman to nurse the child for you? And Pharaoh's daughter said to her, Go. So the girl went and called the child mother. So may question po ako. Where Jochebed get the courage? Saan pinuha ni Jochebed ang kanyang kalakasan? Amen. Sa inyo po, kayo po, saan nyo kinukuha ang lakas ng loob nyo para magpatuloy sa buhay na ito? Sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Sabi niya rito, mother can find strength in their faith through consistent prayer. Saan natin kinukuha yung lakas? Sa Lord. Ano dapat yung ating gagawin para manatili sa atin ang kalakasan at pananampalataya? We need to pray. Dahil ang panalangin po ang siyang nagbibigay ng backbone or ng communication sa atin at sa Panginoon. Amen po ba? Bawat isa po sa atin, maging anak ka man, maging nanay ka man, maging tatay ka man, lagi dapat tayong manalangin. Amen. Sabi niya nga po sa salita ng Diyos, without prayer, ay mamamatay po tayo. Amen po ba? Without God in our life, mamamatay po tayo. Kung paano ang isda, pag walang tubig ay namamatay. Tama po ba? Ang mga hayop, pag walang mga punong kahoy, namamatay din. Ganon din tayo bilang Kristiyano. Pag wala si Lord sa buhay natin, siguradong mamamatay tayo spiritually. Amen po ba? Kayo, papayag ba kayong mamatay spiritually? No! Tama, bakit? Kasi naranasan natin ang grabing pagmamahal, ang grabing pag-aaruga ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi nyo ba alam saan ba nakukuha ng mga parents, okay, especially ng nanay nyo, yung idea ng pag-aalaga sa atin? Saan? Diba sa Panginoon? Sa Panginoon niya kinuha, idea ng Panginoon, ang lahat ng pag-aaruga nila sa atin. So dapat pag meron tayong problema sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, we need to kneel our knees to pray to God. Amen ba? Si Jochebed, nanalangin siya before na ginawa ang napaka-critical na pangyayari yun. Amen. How much more sa atin?
dapat habit natin ang manalangin. Whether masaya man tayo or nasa alanganin na sitwasyon, whether malungkot man tayo or anuman ang pinagdadaanan natin, dapat habit natin ang manalangin. Amen? Dahil buhay natin ang manalangin. Without prayer, unti-unti kang lumalayo sa Diyos at unti-unting makikita ang buhay mo na namamatay sa presensya ng Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na ang espiritu nyo darating kayo na namamatay ang espiritu nyo. Bakit po? Because of lack of prayer. Amen. Huwag kayong pumayag. Ang pananalangin po ay libre. Huwag kayong pumayag na hindi po kayo nananalangin. Number 2, ano dapat ang kailangan natin gawin? Study the Scripture. Mahalaga po ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ito po ay isa pong fertilizer. Okay, fertilizer po ito sa ating buhay. Tingnan niyo po, for example, tingnan niyo po yung halaman. Sino rito yung farmer? Okay, sino rito yung nakakaalam ng sitwasyon ng farmer o nung mga pandemic? Di ba lahat tayo nagtatanim? Tingnan nyo, ang halaman na walang fertilizer, ano po ang nangyayari? Unti-unting pumapayat. Unti-unting, anuman ang mga insekto na gustong dapuan ay hinahayaan niya lang. Bakit? Wala kasi siyang lakas. Wala siyang sustainable na kalakasan para labanan yung mga peste na lumalapit po sa kanya. Tama po ba? Number 2, ano po? Yung halaman na yon ay kung saan direction pumupunta. Bakit? Kasi po wala pong fertilizer na nagpapalakas sa kanya para siya ay tatayong straight at malusog. Ang salita ng Diyos ay ganun din, kapatid, sa buhay natin. Huwag mong hayaan na pumapayat ang iyong espiritu dahil walang kinakain na salita ng Diyos. Di ba po, naranasan natin na hindi po nagsimba minsan sa isang buwan? Sino po rito yung nakaranas ng ganon? Yung minsan sa isang buwan. Or dalawang beses sa isang buwan, yung hindi nagsimba. Di ba makikita niyo yung kakalagayan niyo pag hindi po kayo nakarinig ng salita ng Diyos? Amen ba? Amen. Pumapayat po ang ating espiritu kung paano natin pinifeed. Okay? Kung paano natin pinifeed ang ating, makinig na rito. Kung paano natin pinifeed ang ating katawan, maya-maya kakain, maya-maya magmimerienda, nakikita natin ang katawang ito lumalakas. Amen. Pag nakaramdam tayo ng gutom, nakoy, kakamatay ko na, bakit gutom na ako, mama, gutom na ako. Amen? Anong ginagawa ng physical na pangangatawan natin? Nanghihina. Tama? Nanghihina. Kaya nga may mga taong grasa sa kalsada kasi number 1 na naaapektuhan sila, wala silang kinakain. Huwag nating hayaan na ang salita ng Diyos ay hindi tayo nafe-feed. Mano lang paggising mo sa umaga mo, i-open mo ang iyong Bible or buksan mo naman ang apps ng Bible mo at magbasa ka sumandali. Amen. Kaya nating magbukas ng Facebook ng 2 oras, 3 oras. Pero bakit sa salita ng Diyos ay ini-scan nyo na lamang. Ninenext nyo na lamang. Ninenext nyo na lamang. Amen. Bakit? Amen. Bakit? Hindi nyo ba alam na ang salita ng Diyos ay nagbibigay kalakasan sa ating spiritual na buhay? Meron tayong instant na problema. Pero paano kung wala tayong na-impact na salita ng Diyos? Bibigay ka na. Amen? Tapos sasabihin ng mga kaibigan mo na wini-win mo, dinadala mo sa church, bakit yan ganyan? Kristiyano pa man din, di ba? Marunong siya magsalita ng salita sa Bible, di ba? Marami siyang alam na mga verses, pero bakit? Humantong sa ganyan ang buhay niya. Bakit? Hindi kasi siya nagbabasa. Iba yung nagbabasa lang sa mata, na nagbabasa na ini-internalize niya ang salita ng Diyos sa buhay niya. Mga kapatid, mga anak, okay, mga magulang,
pag ini-internalize nyo ang bawat salita sa Bible, ang bawat scripture ng Word of God, anuman ang sitwasyon natin meron ngayon, ito yung bala natin para sanggahin ang lahat ng problema na meron tayo. Amen? Ito yung weapon natin para sanggahin ang lahat ng pagsubok sa buhay natin. Ito ang salita ng Diyos, ang weapon natin para hindi matuloy ang balak ni Satanas sa buhay natin. Amen po ba? Mahalaga po ang salita ng Diyos. Mahalaga po ang salita ng Diyos. Bakit lagi namin sinasabi, magbasa kayo ng salita ng Diyos, magbasa kayo, magsulat kayo, dahil mahalaga po sa bawat Kristiyano ang nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Parang hindi na kayo maka-amen na. Sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Ano pa? Engaging Sunday service. Mahalaga po na pumupunta kayo ng Sunday service. Bakit po? Dahil hinahanap na po niyan ng inyong mga kaluluwa. And ano pa? Engaging churchmate who was strong in faith. Pag meron kayong mga problema, lapitan niyo po yung mga matatagal na sa iglesia na may malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen. Huwag po kayong pumunta nung bukas umattend. Bukas ay nakakilala lang sa Panginoon. Huwag po kayong pumunta doon. Or huwag kayong pumunta doon sa mga kapitbahay nyo na walang Diyos. Bakit? Ilalagay po kayo sa alanganin. Pag kayo po ay pumunta sa kanila na nagpapa-advise sa inyong mga problema. Amen po ba? Or ano ba? Pumunta kayo doon sa mga pastors nyo. Amen? Pumunta kayo sa mga pastors nyo, mga kapatid. Okay? So, ano pa? Number 3. Okay, Jochebed's sacrifice. Dito, makikita natin yung sakripisyo po ni Jochebed. Sabi niya rito, and Pharaoh's daughter said to her, go! So the girl went and called the child mother, and Pharaoh's daughter said to her, take this child away and nurse him for me, and I will give you your wage. So that woman took the child and nursed him. When the child grew older, she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses because she said, I drew him out of the water. So dito, makikita natin yung grabing sacrifice na ginawa po ng nanay ni Moses. Ano po ang ginawa niya? Sabi niya doon, Jochebed sacrificed his son into the Nile. Sabi niya, sinakripisyo niya ang kanyang anak sa ilog Jordan. Ipinagkatiwala niya ito sa ilog Jordan. Amen po ba? Tingnan niya kung iisipin natin sinong nanay na ipapaalad ang kanyang anak. Wala, tama po ba? Pero sa sitwasyon ni Jochebed, kailangan po at sakripisyo po yun ng mga magulang, ng nanay. Amen? Na di ba sometimes, di ba nakakakita tayo ng mga magulang na ipinamimigay yung mga anak? Sakripisyo po ng mga magulang yun. Or, eto, instances, yung mga magulang na pilit na binubuhay ang kanilang mga anak. Sacrifice po yun. Sakripisyo yan, yung magising ang nanay niya sa madaling araw, magluluto ng breakfast nyo, and then for the whole day, pagbalik mo galing school or pagbalik mo galing trabaho, nakikita mo ang nanay mo nagtatrabaho pa rin. At pag natulog ka, paggising mo, nakikita mo pa rin si mama nagluluto ng dinner. Hindi ba yun sacrifice sa isang magulang or sa isang ina? Amen. Yung mga magulang na nagtatrabaho para sa kanilang mga anak, madaling araw, bumabiyahe na sila papuntang work. Pagdating, naglalaba pa. Pagdating, nagluluto pa. Hindi ba sacrifice yun? Na hindi nyo man lang mga anak ma-appreciate? Na minsan itatanong kayo at hindi tama ang pagsagot ng magulang nyo dahil pagod na, sinisigawan nyo rin sila. Amen ba? Hindi ba yun sacrifice? Amen? Hindi ba yun sacrifice, mga anak? Si Jochebed. Amen, si Jochebed. Sinakripisyo niya sa ilog Nilo ang kanyang anak. Tama, nakakatawa pero totoo po. Amen? Nakakatawa pero totoo. This is a real life. Maging magpatotoo lang po tayo. Amen. Ano pa?
Tiniis niyang ilagay si Moses sa basket kahit alam niya na delikado ang kanyang ginawa. Pagtitiis po yun, sacrifice po yun ng isang magulang. Yung kakain na lang sila, ibibigay niya na lang sa mga anak ang kanyang ulam. Kahit na nagsosolo kanin at asin siya, sacrifice po yun. Isa pa, sacrifice po ng magulang, lalong-lalo ng ina, na ang kanyang mga anak ay pinapauwi niya na kahit madaling araw hindi siya natutulog, ma-secure niya lang ang anak niya ay nasa bahay or nasa tahanan. Hindi ba yun sacrifice? Yung tatawag, anak, kumain ka na, anak, asan ka na, nakukulitan man kayo, pero sacrifice yun ng inyong mga magulang. Amen po ba? Amen. Don't mention amen. Sige, palampakan po natin ang Panginoon. Ano ba po ang sinacrifice po ni Joshaphat? He sacrificed Moses who had gone away from him and he grew under the care of Pharaoh's daughter. Masakit po yun bilang magulang na ang anak mo ay nandun sa kabilang bahay. Amen po ba? Hindi mo ma-express ang pagmamahal mo. Hindi mo ma-express ang lambing mo sa kanya. Bakit? Dahil nandun siya sa kabilang bahay. Sa atin ngayon, maging real talk tayo. Ang nanay nag-aantay sa tahanan para malambing niya ang kanyang mga anak. Para makausap niya. Para alam niyo yun, maipahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Pero anong sakripisyo ng mga magulang? Nakikita niya yung mga anak niya nandun sa barkada. Amen. Nandun sa ibang piling. Hindi ba sakripisyo yun ng magulang? Gusto niyang ipadama na mahal po ang anak ko habang ako'y nabubuhay. Gusto ko nandito lang sila, nakikita ko sila, nagkakaroon kami ng fellowship, nagbabanding kami, nag-uusap kami about sa kanilang future, nag-uusap kami about sa kabutihan ng Lord sa buhay namin. Pero asan sila? Wala sila ngayon. Bakit? Nandun sa kanilang mga barkada. Hindi ba sacrifice yun ng mga magulang? Hindi nyo ba yun ma-appreciate at makita lamang? Tapos pag uwi nyo, kayo pa yung galit. Amen? Sana makita natin ito. Makita natin ito, mga anak. Makita natin ito. Amen? Hindi ako nagagalit. But ito yung pinapasabi ng Panginoon sa ating buhay. Dahil anak naman din tayo. Even sa edad natin ito, may magulang tayo, may nanay tayo. Amen? And sana, itong pag-uusapan natin salita ng Diyos, magbibigay ito ng realization sa ating lahat. Mahalin natin ang ating mga magulang. Whether tatay man yan, nanay man yan. Dahil ang mga magulang natin ay mahalaga sa bawat minuto ng buhay ko. Amen. Ako po, bago ako pumuntang conclusion po, ako po, meron lang akong ite-testify. Alam niyo po, ako nakaranas po ako ng guiltness sa aking mga magulang. Dahil po, nung time po na maliit po si Brian, ang kinuha ko po ang nanay ko. Dahil ayaw po ng tatay ko pumunta rito, dahil meron po kaming mga sakahan. At pag sila ay nandito ay, hindi ko alam, dahil lagi nilang sinasabi na nanghihina ako rito sa Manila, wala akong matrabaho, ayoko na rito. Sa madaling salita, ang tatay ko ay nasa probinsya, nag-aararo, nagtatanim at kung ano-ano. Ang nanay ko ay nasa akin. Alam niyo po, dumating sa time na yung tatay ko ay nagkasakit, wala doon ang nanay ko. Kinuha ko ang nanay ko for almost 2 years, naliwalay po sila ng asawa niya ng tatay ko. At nung dumating po ang nanay ko, naghihingalo na po ang tatay ko. At alam niyo po, may time na sabi ng aking mga kapatid, may sinasabi si Papa, pero na hindi niya masabi sa akin. Alam niyo, nung dumating po ang nanay ko, hindi na na-identify ng tatay ko siya, nasa emergency hospital siya. Alam niyo, nagbigay po yun ng realization sa akin. Na ang magulang pala ay kailangan mahalin araw-araw, kailangan mong ibigay yung kanilang nais sa buhay. Amen. Dahil hindi mo maibalik ang buhay ng iyong mga magulang pag nawala silang may regret sa buhay. Alam nyo, sabi ko, Lord,
Nung nagkaroon po ako ng realization, sabi ko, Lord, sana hindi ko kinuha si Mama sa kanyang taon. At alam mo, sabi ko, Lord, nawa hindi mangyari sa akin na yung mamatay ang bawat isa sa aming spouses na wala po sa tabi namin, napakahirap. Sana maunawaan ng mga anak yan. Sana maunawaan ng mga anak at dalangin namin isang araw, maging maayos din kayo pag kayo po ay naging parents, pag kayo ay naging nanay, naging tatay. Amen po, palagi nating mahalin ang ating mga magulang. Amen. Why? Merong mga OFW na separate sa kanilang magulang, sa kanilang nanay. Hindi po nagpapakasarap sila doon. Ngunit nagsasakripisyo para maibigay ang buhay na maganda sa inyo. Amen ba? Sa nanay, nakikita yung nanay nyo na nagtatrabaho sa loob ng bahay dahil gusto namin ipakita na mabigyan kayo ng future at naglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Amen. Isa pong malakas. Isa palakpak. Bakit na tayo sa drama? Okay, babalik tayo sa conclusion. Sabi niya rito, Jonathan's faith, courage, and sacrifices emphasizing her profound influence on Moses' life. Amen po ba? Ang pananampalataya at katapangan at sakripisyo ni Jochebed ay nagbibigay din sa kanyang malalim na kaugnayan sa Diyos at sa buhay ni Moses. Mga kapatid, pag ang mga nanay nyo ay hindi pa po nakakilala sa Panginoon, ipanalangin nyo po sila. Amen po ba na makakilala sila sa Panginoon upang man-nurture nila kayo pagdating po sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Pagdating po sa pagtitiwala sa Panginoon, ipanalangin nyo ang inyong mga magulang para sila yung maging ehemplo nyo na naglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Amen ba? Si Jonabeth po, isa pong karangalan na siya po ay nakakilala sa Panginoon dahil yung natutunan niya sa kanyang pagkabata hanggang sa siya ay naging nanay, na i-apply niya po ito sa buhay ng kanyang mga anak, especially sa buhay po ni Moses. Amen. Ano pa po? Parents, we need to pray ceasingless. Kailangan po natin magtiwala sa Panginoon. Walang tigil, walang humpay, walang lumbay sa ating mga anak or sa salita sa ating mahal sa buhay. Huwag po natin silang lubayan sa panalangin. Huwag po natin silang lubayan na ipwersa natin na umattend sila sa church o makinig sila ng salita ng Diyos. Amen po ba? That's why we honor all mothers. Sana sa umagang ito, andito man ang inyong mga magulang o wala. Sana nagbigay ito ng awareness, ng paalala sa ating lahat na kailangan natin i-honor at mahalin ang ating mga magulang for their unique role in guiding and shaping their children. Dahil hindi mo po makita sa ibang tao na sasabihin mo sa kapitbahay mo, halika nga, ikaw ang gagawin kong nanay, turuan mo nga ako, imold mo nga ako. Hindi natin magawa yan. Amen po ba? Ang ating mga nanay ay may uniqueness, may kakaibang kalakasan. Amen po ba? Para tayo ay hubugin, para tayo ay i-shape, para tayo ay turuan na lumapit sa Diyos at maging mabuting mamamayan or anak sa buhay na ito. Amen po ba? Ang mga nanay ay isang blessing sa family kahit siya po ay mabunganga, okay? Or tahimik, or masayahin, or malungkutin, mahinhin, or smart, or mahalin. Kailangan nating mahalin siya at irespeto natin ang ating mga magulang. Ano man ang character meron siya. Ano man ang pag-uugali niya, we need to honor and respect him or respect her. Bakit? Dahil siya ang binigay ng Diyos para sa atin. Amen ba? Mga anak, kailangan natin na mahalin ang ating mga magulang. Kailangan natin irespeto sila dahil tanggap nilang irespeto at mahalin sila. Amen ba? Amen ba? Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Lagi mong alalahanin na nung dumating ka
mas pinili niya na alagaan ka. Nung dumating ka sa buhay nila, mas pinili niyang pagsilbihan ka. Hindi nyo ba alam na ang mga magulang or mga nanay, meron din niyang mga ambisyon sa buhay? Meron din niyang mga ambisyon sa buhay, pero sinet aside nila yon. Bakit? Dahil mas gusto nilang alagaan tayong lahat. Amen pa? Mas gusto nilang kapiling tayong lahat. Amen? Sinacrifice nila ang kanilang pangarap sa buhay para tayo ay lumaki ng mas maayos na mga anak. Amen po ba? So sabi niya sa Exodus 20:12, sabi niya nito, honor your father and your mother that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Pag minahal at nirespeto niyo po at sundin nyo, okay, inobey nyo ang inyong mga magulang, sabi niya doon, magkakaroon kayo ng buhay, sagana, at walang humpay. Amen po ba? Sabi niya doon, honor your father and your mother that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Pag minahal niyo po ang inyong mga magulang, pag minahal niyo po ang inyong ina't ama, ang Diyos ang magpapala sa inyo. Amen ba? Kaya nga mga anak, we need to love them unconditionally as Jesus loved us. Amen. Dahil si Lord, minahal tayo unconditional. Sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating karumihan, hindi niya yun tinignan. Amen. Minahal niya tayo unconditionally. Kaya kung anuman ang pagkukulang ng inyong mga magulang, anuman ang pagpapabaya ng inyong mga magulang, love them. Amen. Huwag kang tingnan yung kanilang mga pangit na ginagawa, but love them as Jesus loved us, as God loved us. Si Jesus hindi na tinignan ang ating mga ginawang kasalanan. Tayo man din mga anak, huwag natin tingnan yung kapalpakan ng ating mga magulang. Huwag natin tingnan yung negative side ng ating mga magulang. Ngunit tingnan natin yung positive side nila na inaaruga tayo gaano man kahirap sa buhay na ito. Amen po ba? So bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating mga magulang. Hallelujah! At mami, nakatulad ko. Okay? We know your faith, sacrifice, and courage to make us feel the true power of mother's love. Amen. Dito po ay pinapakita ng magulang ang grabing kapangyarihan niya sa kanyang mga ina. So, anuman ang tawag niyo sa inyong mga magulang, sabi niya rito, mami, nanay, ina, mama, alam namin ang iyong sakripisyo at katapatan ng inyong pananampalataya upang iparamdam sa amin ang tunay na kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ina. Amen ba? Amen ba mga anak? Kayo, pagdating nyo sa mga tahanan nyo, sa inyong mga tahanan, sabihin nyo to sa inyong mga magulang, sabihin nyo na ina-appreciate namin ang inyong hirap, mama, papa. Hayaan mo na sa oras na ito, anuman ang nais mo sa buhay namin ay nagpapasako kami. Mahal na mahal namin sa iyo. Amen? Mga anak, mga nanay, hindi po huli ang lahat. Hindi po huli ang lahat. Sige po, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We glorify your name. We bless your name. Hallelujah. As we worship the Lord, meron ka bang nagawang pagkakasala sa inyong mga nanay, sa inyong mga magulang? Come on. We kneel to God right now and we ask forgiveness. Maaari pong naging swahil kang mga anak at anuman ang kasalanan mo sa inyong mga magulang right now. Sige, hindi pa po huli ang lahat para hingin mo yan ng tawad. Nagiging bossy ka man sa pamilya mo. Hindi mo man pinapakinggan ang mga aral ng iyong nanay. Come on. Just kneel your knees and ask forgiveness to God. Hindi mo man yung pinapakita ang iyong pagmamahal sa iyong magulang. Come on. Ask God to give us courage, to give you faith,
para masabi mo ito sa inyong mga magulang. Hallelujah, hallelujah. Let's worship the Lord. Oh, hallelujah. Malayo man ang mga magulang niyo, ang nanay niyo. Let's ask God. Lord, we thank you, God. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay na inalay sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, na patuloy mo pinaparanas sa amin, Panginoon. Ama, sa umagang ito, we lift up every mother, Panginoon, every nanay, every mommy, Panginoon. Lord, patuloy mo kong bigyan ng kalakasan ang aming mga nanay, Panginoon. Dalangin namin na anuman, Lord, ang naranasang courage, naranasang pananampalataya, nararanasan, Panginoon, ni Jonathan, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na maranasan din ang aming mga magulang, ang courage, ang faith, Lord, ang pananampalataya, ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ama, tulungan mo po ang mga nanay, Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi namin gusto ang role na ito, but because of you, dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin, unang nag-aruga sa amin, unang, Lord, nagturo kung paano mahalin ang aming mga anak, ang aming mga spouses, Panginoon, ang mga tao na nasa paligid namin. Lord, hayaan mo, Lord, na anuman ang, Lord God, ang pagmamahal na kailangan at ibigay namin sa kanila. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, because God, sa aming naman lamang, Panginoon, at hindi namin kaya ito, Panginoon. But because of you, God, gagawin namin ang tungkulin ng isang mabuting ina na may takot sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na tulungan mo kaming turuan ng aming mga anak, Panginoon. Turuan sila, Lord, how to have faith in you, Panginoon, na meron pong pananampalataya at naglilingkod sila sa iyo, Panginoon. Ama, ito lamang po ang aming maipamana sa buhay na ito, Panginoon, ang lumaki ang aming mga anak na naglilingkod sa iyo. Ang lumaki sila, Panginoon, na may takot sa iyo at respeto sa aming mga magulang. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang aming mga anak sa iyo. Anak sa church, Panginoon, personal na mga anak namin, Lord God, sa congregation, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo na patuloy mo silang hubugin ayon sa nais mo, Panginoon. Na patuloy mo silang mahalin ayon sa nais mo. Gamitin mo ang kanilang buhay sa kanilang mga magulang. Gamitin mo ang kanilang mga buhay sa kanilang mga kaibigan. Gamitin mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, sa mga taong nakasurround sa kanila, Panginoon. Ama, sa iyo lamang namin pinagkakatiwala ang aming mga anak. And Lord, i-excel mo sila sa bawat, Lord God, desire ng kanilang mga buhay, sa bawat mga plano nila, sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Excel them, Lord God. I-excel mo sila sa kanilang mga Lord, nais sa buhay. Dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang kanilang kasakasama. Even the Lord, na sila ay malayo sa amin, nasa labas man sila ng aming tahanan, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang aming mga anak sa inyo. The more, Lord God, na sila po ay nasa labas, sa school, sa trabaho, saan man sila, Panginoon, dalangin namin ang pag-iingat mo lagi, ang sumasa kanila, proteksyonan mo sila, Panginoon, ng iyong mga kapangyarihang dugo, ilayo sila sa anumang kapahamakan, sa anumang mga Lord God, sa paninira, sa kanas, Lord God, sa kanilang mga buhay, sa mga vices, Panginoon, ilayo mo po sila. Lord God, salamat sa mga batang ito, salamat sa aming mga anak, Lord God, patuloy mo silang, Lord God, pamuhin, patuloy mo ayusin ang kanilang buhay, Panginoon.
Salamat po sa mensahe na aming natutunan sa mga ito, sinamahan ng Banal ng Espiritu, mula sa umpisa hanggang sa matapos po ito. At dalangin po sa namin, Lord, bless mo, Lord, education, Lord, Lord, sa amang pagsubok, panahon, awal, at dalangin po, Lord, na pinasas namin, Lord, ang lahat ng mga kailangan, Lord, sa Lord, dalangin po, Lord, na mabalik po, dalangin po, kahit sa mga ito, dalangin po, dalangin po, 100 po sa kanya. Salamat po, dalangin po, Lord, God, sa saan pagpipilay, wala yun, salamat po sa aking Panginoon, in Jesus' name. Salamat po, Lord, God, God be the Lord, in Jesus' name. Amen. Mauna na po ako tama. Gagawin lang po. Ay, message na lang po kung tama. Tuloy po tayo sa 13. Nagsita umaga. Then, pa-message na lang po ako yung kapatid po ba niya? Sister Divine. Kausapin ko sister. Opo. Ikaw po. Thank you po. God bless na namin. Sana po ako. Ingat po.